Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ng Panginoon na tayong lahat ay mapaglingkuran. Amen ba yun? Ayun niya na tayo ay napapabayaan pagkus ay inaalagaan. Amen pa rin ba yun? Kaya para walang mapapabayaan, kundi ang lahat ay maalagaan, tayong lahat ay may tawag na maging lingkod ng Panginoon. Hindi lang ang mga pari at mga madre ang maging lingkod ng Panginoon. Tayong lahat ay mga lingkod ng Panginoon. Amen pa ba? Ngayon, magbigay po tayo ng halimbawa. Tayo ay dapat kasi maging lingkod sa lahat ng larangan na nandoon tayo. At ang unang larangan na naroon tayo ay sa ating pamilya. Tama? So, ang ina ay ang ama ay lingkod ng Panginoon sa kaniyang pamilya. Amen po? Kaya, dapat pinaglilingkuran niya. Hindi niya pinababayaan, kundi inaalagaan unang-una. Sinong dapat niyang alagaan unang-una? Ha? Ng ama? Siyempre yung misis niya. Hindi po ba? So ang alagaan at hindi niya pababayaan ay dapat ang misis niya at ang kanyang mga anak. Abay, kung ginagawa yan, talagang sigurong gandang-ganda ng buhay natin. Tama? So, yung ina, akala nyo ama lang ha, ang ina rin ay lingkod ng Panginoon sa pamilya. So, bilang lingkod, ang ina ay dapat pinaglilingkuran, hindi pinababayaan, bagkus inaalagaan. Sino ang unang dapat niyang alagaan? Ha? Ang kanyang? Ha? Asawa muna. Di ba? Oh, siguro ina ka, kaya anak mo muna, no? So yung asawa, no? Ang kanyang mister. At ang kanyang mga anak. Ang mga anak ay mga lingkod din ng Panginoon sa pamilya. Amen pa? At bilang lingkod, dapat pinaglilingkuran. At hindi nila pinababayaan, bagkus inaalagaan ang kanilang mga kapatid at ang kanilang mga magulang, lalong-lalo na sa kanilang katandaan. Amen ba? Parang mahina no? Amen? Para maging tunay na mga lingkod ng Panginoon, dapat alamin natin ang mga katangian at hindi katangian ng isang lingkod ng Panginoon. Tama po ba yon? So alamin natin yung mga katangian at hindi katangian ng isang lingkod ng Panginoon. At ito ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin ng mga pagbasa ngayong
Ikailan? Saan na ba tayo? Ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. So, alamin po natin ang mga katangiang ito at hindi katangian para tayo maging tunay na lingkod ng Panginoon. So, pag alam na natin, dapat sikapin nating mapasa atin yung mga katangian ng isang lingkod ng Panginoon. At dapat mawala sa atin yung mga hindi katangian ng isang lingkod ng Panginoon. Tama? Ngayon, una, ang mga hindi katangian ng isang lingkod ng Panginoon. Sa aling pagbasa po natin ito, matutunghayan? Ha? Sa mabuting balita ayon kay San Marco. Very good. Ayun, ayon sa Ebanghelyo, ayon kay San Marco, ano-ano ang mga hindi katangian ng isang lingkod ng Panginoon. Mayroong dalawa. Ano yung una? Ang hindi katangian ng isang lingkod ng Panginoon ay ang pinapanginoon. Ikalawa, tinadakila, kaya siya'y nasusunod. Una, yung pinapanginoon, ibig sabihin, naghahari-hari. Gusto ba niyo yung isang lingkod ng Panginoon ay naghahari-hari? Siyempre, ayun niya, di ba? Dahil hindi yan dapat. At tinadakila, ibig sabihin, nais niyang ituring na siya'y nasa taas. Kaya yung kayong mga nasa baba ay susunod lang sa akin. So yan, ang mga hindi katangian ng isang lingkod ng Panginoon. Maliwanag po ba yon? Hindi pinapanginoon, hindi naghahari-hari at hindi itinuturing ang sarili niyang mataas na siya ay VIP. Dapat ako ang masunod. Kaya nga sabi ng Panginoon, anong sabi niya? Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Dahil para sa Panginoon, hindi ang mga yan ang katangian ng isang lingkod ng Panginoon. So maliwanag na po ang hindi mga katangian ng lingkod ng Panginoon. Maliwanag na po ba? Hindi yata maliwanag eh. Maliwanag ba? Kasi nakatalikod ako sa inyo, no? Hindi na maliwanag, no? Pangalawa naman, ano yung mga katangian ng isang lingkod ng Panginoon? Sa aling mga pagbasa natin ito, matutunghayan. Very good. Ang galing, no? Nagbasa talaga, no? Kabay, brother, talagang ina-access mo yung Mons et Sermo. Talaga, kita nyo? Kaya alam na niya eh. No? Nandun na kasi yung mga readings eh. Nandun na rin yung mga tanong. Eh yung sagot naman, nandun lang naman sa mga readings. No? Okay? So, sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Isaías, ang ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreo, at siyempre ang Ebanghelyo ayon kay San Marco. So sa tatlong
tatlong pagbasang ito, mayroon tayong isa sa bawat pagbasang katangian na makikita. So sa unang pagbasa, ano yung katangian ng isang lingkod ng Panginoon? Inihahandog niya ang kanyang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapayapaan. So itong lingkod ng Panginoon ay gusto niya ang umiiral ay ang kapatawaran. Kung hindi umiiral ang kapatawaran, ano ang umiiral? Galit o ganti. So yan ang isang katangian ng lingkod ng Panginoon. Pinaiiral niya ang kapatawaran at hindi ang paghihiganti. Agree ba kayo? Amen? Yun ang una. Ikalawa, sa ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreo. Ano naman yung nalalagay dyan? Nakakaunawa sa ating kahinaan. Bakit? Sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siya tulad natin, ngunit hindi nagkasala. So, sa maibang salita, ang isang lingkod ng Panginoon ay nakakaunawa ng kahinaan ng kanyang pinaglilingkuran. Kaya, tinutulungan niyang makaiwas sa kasalanan. Dahil kung saan tayo mahina, kadalasan doon tayo nagkakasala. So ang isang lingkod ng Panginoon ay nauunawaan niya ang ating mga kahinaan para matulungan niya tayong hindi magkasala. O agree din kayo? Yan ang isang katangian ng lingkod ng Panginoon. At sa Ebanghelyo naman, ano yung isa pang katangian ng lingkod ng Panginoon? Ang pagiging alipin ng lahat. Amen ba yun? O, tayong lahat ay mga lingkod ng Panginoon. Kaya ba ninyong magiging alipin ng lahat? Naku, wala nang sumagot eh. Parang ayaw ko magiging alipin. No? Kayong ayon nyo, hindi kayo magiging lingkod ng Panginoon. Kasi sa pamilya parang, di ba? Naranasan na ninyo yan, naging alipin kayo. Alipin. Di ba? Kung pinaglilingkuran ninyo ang inyong mister at iyong mga anak, ay talagang alipin. O, ayun nyo? Kasi kung ayun ninyo, ibig sabihin, mataas ako, aalipin, ang baba niyan eh. Ayoko niyan. Pero yan ang gusto ni Lord, maging alipin. Para tayo ay magiging kanyang mga lingkod. So, kung ang isang tao ay may tatlong katangiang ito, ano na yon? Pinaiiral ang kapatawaran at hindi ang paghihiganti, kaya handa siyang maghirap para dito o dumaan sa hirap dahil talagang mahirap, no? Ang ipaiiralin mo ang kapatawaran at hindi ang paghihiganti. Ikalawa, nakakaunawa
sa kahinaan ng kanyang pinaglilingkuran, kaya iniiwas niya sa kasalanan. At yung pangatlo, ang pagiging alipin ng lahat. Kung ang isang tao ay may tatlong katangiang ito, pwede ba siyang maging alipin ng Panginoon? Yes or no? Yes na yes. Di po ba? So, yan ang mga katangian. Kaya, ang tanong ko, kasi tayong lahat ay dapat maging alipin ng Panginoon. Tayong lahat pa ay pinaiiral ang kapatawaran at hindi ang paghihiganti. Amen ba yan? Mahina eh. Amen ba? Tayo ba'y nakakaunawa ng kahinaan ng ating pinaglilingkuran, kaya iniiwas natin siya sa kasalanan? Amen ba? At tayo ba'y handang ituring na alipin ng lahat? Ako, isa na lang dyan eh. Ayaw sumagot ng iba eh. Ayaw namin talaga maging alipin, no? Kaya kung amen kayo doon sa tatlong yon, kayo nga ay tunay na mga lingkod ng Panginoon. Maliwanag po ba? Amen? At ngayong linggo ng Misyong Pandaigdig, ipanalangin po natin ang lahat ng magmimisyon na nasa kanila ang mga katangian ng isang lingkod ng Panginoon at mawala sa kanila ang mga hindi katangian ng isang lingkod ng Panginoon upang sa kanilang pagmimisyon mararamdaman ng mga tao sa ibang bansa na sila nga ay tunay na lingkod ng Panginoon. Amen?